So kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Go. Sobrang viral ng usaping ito ngayon, men. Kasi tunay na Alice Legal Go, nagsalita na daw. So yan yung panonoorin natin. So yun, this video is from Peach Showbiz Update. So yun, ang title nito ay yun nga, tunay na Alice Legal Go, nagsalita na. So, syempre, bago natin simulan, please showbiz update, supportahan nyo yan. Also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, yun! Hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, tunay na Alice Leal Go, nagsalita na. Alam naman natin, men, na though nag-match na nga si Mayor Alice Go at si Go Wapping, na parang iisa lang sila. Itong taong ito kasi, yung tunay na Alice Go, yung Filipina Alice Go talaga, ay questionably pa lang siya or parang medyo na ka ba na, grabe parang stolen identity ba talaga or may nangyari ba sa kanya or whatsoever. Yun kasi yung hinala ng mga tao na baka ninakaw yung identity niya tapos yun nga ginamit ni Mayor Alice Go ngayon. So, sana meron tayong makuhang kasagutan sa video ito. So, again, page showbiz update, Pilipinoisy. So, like, comment, share, subscribe, Pilipinoisy. Start. Lialguo. Pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Lialguo at kung siya ay buhay pa o patay na? Nako. Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin ma'am. Ipapahanap pa ng NBI. Report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Salamat po, RD. Pinapahanap na ang tunay na Alice Leal Goo. Ayon sa record ng NBI, kumuha ang tunay na Alice Leal Goo ng NBI clearance. Okay. Parang nilagyan siya ng kulay kasi nung nakita ko to nung una, black and white pa lang to eh. So ngayon, medyo malinaw na yung pagmumukha niya, di ba? Malinaw na totoo ang nilalaman ng birth certificate ni Mayor Alice Goo. Pero ninakaw niya ang katauhan ng totoong may-ari ng nasabing birth certificate. Kaya tanong ngayon ng maraming Pilipino, nasaan ang totoong Alice Leal Goo? Samantala sa pamamagitan ng pareho talaga ha. Sino to? Courtesy Alice Leal Go, hala. Kanyang social media account, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang di umano'y tunay na Alice Leal Goo at ito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo Nako, magkakagulatan pala talaga min. So get your popcorns. So yun, tuloy. Huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pareho ang pangalan, pareho ang kaarawan, pero iba-iba ang mukha. Ito ang matinding revelasyon ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, ang larawan ng isang Alice Leal Goo, kapangalan at kababayan pa mismo ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Goo. Inapply. Yun nga din yung isa sa nakakapagtaka kapangalan mo tapos kabarangay mo pa, tapos ka-birthday mo pa. Ibang klase yun ha. Parang may something talaga. Ang NBI clearance na ito ilang araw lang bago final ang delayed registration of birth ni Mayor Alice Goo sa Tarlac City noong 2005. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialguo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Boom. Has Guo Kahit grade 2 magdududa eh. Wapping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Nako. Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialguo pero hindi kamukha ni Mayor? Hala. Nasaan na po siya ngayon? Aalamin na rin daw ng NBI kung nasaan na ang isa pang Alice Leal Goo. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Mayor Alice Goo dahil masama raw ang pakiramdam, bagay na ikinadismaya ng mga senador sa liham na pinadala niya sa komite. Pati grade 2 hindi maniniwala na nagkasakit eh. Sabi ng alkalde na matindi na ang apekto ng physical at mental health niya ng mga pagdinig at ng mga anyay malisyosong aligasyon, pero nanindigan ng komite na kailangan niyang humarap kaya pinasabpina na siya pati na ang kanyang tatay, partner ng kanyang ama. Actually, din naman yun, men, yung usapin na stress siya. Totoo naman talaga yun na sino ba namang hindi mai-stress sa ganitong sitwasyon, di ba? Totoo yun na na-stress siya pero yun nga, need niyang harapin to eh. Sinimbalan niya to eh. Di ba? Si Wendy Lin at ang kanyang mga kapatid. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Ayon pa sa Money Laundering Council, iba-iba ang idineklara ni Mayor Alice Goo na pangalan ng kanyang nanay sa mga binuksan niyang bank account. Dahil sa mga isyu sa pagkatao ni Mayor Alice Goo, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority ang certificate of live birth nito. Kita niyo naman siguro yung mukha niya, men. Chinese naman talaga yung mukha niya, di ba? Meron ba kayo nakikitang ambience ng Filipino niyan or pagiging half Filipino niya? Comment nga kayo sa baba. Hindi kasi ako marunong umispat ng ng mukha ng tao. Pero kung titingnan niyo siya, parang pure Chinese naman siya, di ba? Yung mata niya. Kaya na, comment nga kayo sa baba. Wenlin Lial po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily,
sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. No, yan Nako. lang, no? To the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah. Because ang PSA naman has no Daming power butas to nito. automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Matapos lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumalabas na magkapareho nga ang fingerprint ni Mayor Alice Guo at ni Go Waping. Ito ang Chinese Nako. national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hinihinala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ng alkalde na So, yan oh. Kita nyo yan, yung babae na merong panyo dito. Do you think si Mayor Alice Go ba yan? Comment nga kayo sa baba. Si Wen Yilin tong isang babae. Ang ganda din yung nanay niya, nung kabataan niya. Ngayon, naiinis na tayo eh. Ano ba yan? Ang liwanag naman, parang nasa langit ako ah. mayor ng Bambantarlac na inuugnay sa operasyon ng illegal na pogus sa kanilang bayan. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, ibig sabihin nito, iisang tao lang si Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Go Waping na nagpapanggap na Pilipino. Talaga naman eh. Tingnan nyo nga yung pagmumukhang yan. Meron bang, same na same mo, yung bibig, hindi, yung bibig niya parang nagsad eh. Yung mata niya, same lang oh. Siguro kung tanggalan ng glasses yan, yung ano nga dito, yung hairline nga dito, same na same. Halos hindi nagpalit ng hairstyle eh. Para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga pogo o Philippine offshore gaming operators. Insulto raw ito sa mga botante ng Bamban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Tama. Pilipino. Nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros sa Solicitors General na madaliin na ang pagsampa ng co-warranto case laban kay Mayor Alice Guo na magbibigay daan para tuluyan na itong mapaalis sa pwesto at mahatulan ng Nako. pagkakakulong dahil tila ginawa lamang niyang laro ang batas ng ating bansa. Samantala, Tama, wala na, kulong na to men. base sa aking patuloy na pananaliksik sa tunay na Ito. pagkatao ni Bambantarlac Mayor Alice Guo, lumutang ang isang Pilipinang babae na si Kamukha ba men? Siya ba? Siya ba yan? Si Alice Leal Go ba yan? Kamukha naman do. Yung mata ba? Kita nyo yung mata at saka yung kilay niya. Pati nga yung forehead niya eh. Di ba? Yung ilong niya rin. Hala. So ito pala yun. Buti naman talaga at buhay pa no? Kasi kung hindi na, mahihirapan na tayong hanapin kung sino talaga yung taong yan eh. Kasi mostly sa atin, nung lumabas ang balitang ito, parang nag-worry tayo na baka, baka wala na tong taong to. Kasi yun nga, ninakawan nga ng pagkakakilanlan, di ba? Or siguro nagkataon na. Pero, imposibleng nagkataon eh. Same ng name, same ng birthday, same ng address. Like men. Alice Leal Guo. Nakapareho ng pangalan ni Mayor Alice Guo. Lumalabas na isang Bisaya ang isa pang Alice Leal Guo base sa kanyang mga caption na sinasabing hindi umano siya ang spy ng China ni wala umano siyang nagawang kahit na anumang krimen. Hindi So, ito yung sinabi niya. So ano pala talaga? Alice Leal Go pala talaga yung pangalan niya. Nayawa na, hoy, hindi ako ang spy ng nayawa na mga kriminal. Parang yan eh, demonyo na. Hoy, hindi ako yung spy ng demonyo kayo mga kriminal. Bisaya pala siya. pamalinaw kung siya nga ba ang tunay na Alice Leal Guo na nasa litrato na nilabas ni Senator Risa Ontiveros. Pero wala naman siyang binanggit na hindi niya tunay na pangalan ang nasa kanyang social media. Pero hindi may pagkakaila. Nakahawig nga niya ang isa pang Alice Leal Guo sa litratong ito. Mukhang magkapareho ang thumbprint Oo nga eh, kasi yun nga din yung pangalan na ginamit niya, di ba? Sa Facebook niya. nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Hua Ping, parang magkapareho. Normal po ba na yung isang ina, i-enter niya yung thumbprint niya para sa minor child niya? Yung minor Naku. child, mga 9 years old, so hindi na po siya baby. Magkasama yung thumbprint ni Li Wenye at yung thumbprint ni Guo Haping. Mukhang magkapareho Hello? ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Hua Ping. Parang magkapareho. I am not a fingerprint expert at all. So, I was just showing it again and sa inyo, Yusek, at sa lahat po nating nandito sa hearing. So, nakakalito nga. So, pero bakit yung dalawa pang minor dependents, minor siblings ni Guo Hua Ping, ginamit nila yung sarili nilang thumb? Bakit kaya yung special effort para kay Alice? I'm of course presuming na yung Hala. Grabe talaga yung dikdikan talaga sa pag-iimbestiga si Senator Risa, men. Good job. Guo Hua Ping ay si Alice Guo din. Any insights, Yusek? Madam Chair, Actually, di ko gusto si Mayor man, si Senator Alice dati. Pero ngayon na hinahandle niya itong kay Mayor Alice ko, parang medyo umano ako sa kanya. Sa proseso ho namin dapat unless infant pero dapat ho talaga yung pati yung dependent i-capture yung kanyang thumbprint. So assumption of regularity po on the processes undertaken in 2000 yung ina, yung principal kinapture yung kanyang thumbprint, tapos yung si Guo Huaping kinapture din yung kanyang thumbprint. We're not competent to assess kung
one and the same yung thumbprint na nakikita ho natin. But these are the thumbprints that we have on record, including dun sa dalawa pang dependent ho. Nakuha din po natin. Dalawa pang dependent ho. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yun. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang Kahit grade 2 magdududa eh. spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence? So yan, is it coincidence? Comment nga ako sa baba guys. Kasi para sa akin malabo eh. Malabong maging coincidence talaga siya. Grabe yung ganun ha. Kasi ako nga dati eh, hindi ako makapaniwala na, hindi. Ito kasi kasama birthday eh. 'Di ba? I think siguro yung Alice Leal Guo, okay lang yun na talaga siya. Pero ito na mag-fit in talaga. Like pareha talaga kayo ng birthday, pareha kayo ng pangalan, pareha kayo ng address or saan mang lugar kayo naroroon. Grabe yun. That this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na Wala na eh. Mas tawag dyan, mapoprove na natin ngayon na posibleng greenab niya nga itong si Alice Leal Guo. Kasi nga, nagmatch na siya kay Guo Haping eh. Para saan ba yun? Alam nga namang, nagmatch na siya kay Guo Haping. Ngayon, ikiklaim niya rin na siya talaga yung tunay na Alice Guo. Parang malabo naman talaga yun. 'Di ba? Kasi yung ebidensya na niya, kung dito tayo magbebase sa NBI clearance, hindi naman siya nag-fit eh, or hindi siya nagmamatch. Doon siya nag-match ngayon sa Chinese passport. Si Guo Haping. Ay, nako. pahintulutan siyang mamalagi dito, which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley. Isang Pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang na incorporator ng Baofu at Fogante ng China ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari doon? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for... Grabe talaga mag-imbestiga si Senator Risa Hontiveros, Like, amazing talaga. Like, grabe. Siguro nung una pa lang na pagsampa ni Mayor Alice Guo doon sa Senado, parang nai-stress na siya kay Senator Risa ba na itong babaeng to parang hindi ako titigilan ito. Kawawa. Corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan. Hindi pa nga naka-counter itong Alice Leal Guo at saka yung Guo Haping meron pa siyang ilalabas daw, guys. Wala na talaga, sorry talaga Mayor Alice Guo, parang hindi ka talaga tatantanan ni Senator Risa Hontiveros hanggang hindi ka mapapanagot. My goodness. So, hindi lang naman kay Mayor Alice Guo kasi marami pa naman talagang involved dito and for sure, hindi din yan titigilan ni Mayor Alice Guo. Especially kapag related yan sa past administration. Ako, hindi talaga kayo tatantanan yan, Sino ba ang protektor ng mga Pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated.
Yun yung nakakalungkot kasi yung mga illegalista dito men, wala sinusuportahan nila yung mga politiko. Kaya yun, if ever na nanalo yung mga politiko nila, syempre yun naman yung magpoprotekta sa kanila kapag naupo yung mga taong yun. 'Di ba? Sobrang sad. Ay si Alice Go. At narinig ko kahapon yung interview ni Director Santiago. Sabi niya itong fingerprint matching ng NBI ay infallible, ibig sabihin hindi nagkakamali yan. At tama siya dahil ang fingerprint, yan ay unique sa bawat isang tao. Walang magkaparehas na fingerprint sa buong mundo. Sabi nga niya kahit nakambal, magkaiba ang fingerprint. Kaya nung nagtugma yung fingerprint ni Guo Huaping at ni Alice Go, ito ay nagpapatunay na iisang tao lang si Guo Huaping at si Alice Go. At kung makikita natin yung records ng BOI, ito yung lumalabas sa screen, na ito si Guo Huaping ay may hawak ang passport niya ay Chinese passport at hindi siya nag-naturalize kailanman. At wala nang records ang TSA or ang Bureau of Immigration ng any naturalization papers ni Guo Huaping. So ibig sabihin si Guo Huaping hanggang kasalukuyan ay Chinese. So ibig sabihin si Alice Lian, Grabe. Wala na. Wala na, may natalo na. Wala nang dapat pag-uusapan, may natalo na. So lahat ng claim ni Mayor Alice Go nung una pa lang na Pilipino siya, anak siya ng kasambahay. Wala na yun, invalidate na yun lahat. Huli ka na. Grabe nakakalungkot men. Sisinungaling sa Senado like pinapahaba pa talaga Siguro kaya hindi na to pumunta ng Senado dahil doon. ay Chinese rin. Yun nga po. Marami nga po yung nahukay na record na yan sa Bureau of NBI na nagsabi Ito, Senador, kasi tayo na masada tayong binola rito, masada tayong pinaglaruan ito. Ay meron tayong batas na dapat ang nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, perjury. merong accountability under Philippine law. Senador, anong gagawin natin ngayon? Diba? Under oath din siya So, dapat talaga siyang managot. Talaga nagsinungaling siya at nabola niya yung mga taga-Bamban. Nagsinungaling siya sa Bamban. Pati Bamban. Siya, sinabi niya Pilipino siya. Nakita ko nga yung Ano kayang mararamdaman ng mga taga-Bamban min na pinoprotektahan siya? Tapos kayo nalaman-laman nila na siya pala si Guo Huaping. Grabe. Yung Facebook video, yung campaign na speech niya. Sabi niya Pilipino siya, tatay niya Chinese, nanay niya Pilipino. Tapos siya ay isang Pilipino. At nagsinungaling siya at nakakuha ng boto. No? At naloko niya yung mga taga-Bamban na siya ay karapat-dapat nilang alkalde. Kaya nakakatakot yung ganito. Imagine mo, Mike, nakalusot ang isang dayuhan at naging mayor. Kung hindi pa natin halungkat to, baka naging congressman siya, senador, at iba pa. At yan yung isang butas ng ating proseso na naaabuso ngayon ng mga bawat nakakalungkot kung maging presidente pa siya. at mga masasamang tao na itong late registration natin ay kayang-kaya nilang doktorin para maging Pilipino. Pero Senador, pasintabi na, hindi naman ho kami nag-uutos, pero dapat ito sampulan. Kasi baka mangyari dito, pag naibihin, tapos pagka-deport wala na, dapat mapulong muna ito, dapat managot muna sa ating batas. Bago palayasin ng Pilipinas, kung talagang ito na nga lumalabas, hindi siya Pilipino ngayon, Senador. Tama. Kahit hindi ako papayag na deport lang to Dapat nga dito talaga yan Bartolinahin or whatsoever, yung parusa talaga na mararamdaman talaga ba para if ever ganyan na meron nga siyang connection sa mga Chinese. Makita ng mga Chinese ba na okay, nakakatakot pala tong Pilipinas, hindi pala to joke-joke tong bansang to. 'Di ba? Kasi kapag i-deport natin yan, of course, yung Chinese, if ever na uulit sila, wala. Kailang i-deport lang din naman kayo dito Tapos kapag na-deport kayo, papakawalan lang din namin kayo. Ginaganon lang yung mga itatanim nila ng mga spy dito. Diba? Dapat hindi na pakawalan to Dapat hindi na to palabasin ng Pilipinas. Doon tayo magtaka if ever na may gagawin yung China na pilitin talaga nilang kunin si Alice Go sa atin Sobrang halata na yun. If ever na ganun talaga yung mangyari. Nako. Maraming kaso ang ipapataw sa kanya. Unang-una, kaso para i-revoke yung kanyang birth certificate. Pag na-i-revoke na yung kanyang birth certificate, hindi na siya magiging Pilipino. Pangalawa, yung kanyang pagka-mayor, magpa-file ng warrant of peace ang OSG at yung kanyang pagka-mayor matatanggal din yan. Pero sunod-sunod na yung mga kaso na harapin niya sa human trafficking, sa money laundering, kahit na tax evasion. Nakita namin na kung titignan mo lang yung Facebook page niya, hindi naman niya tinatago yung marangyang pamumuhay niya. Pero pag titignan mo naman yung kanyang yung tax returns niya at yung kanyang mga negosyo, walang kinikita. So ibig sabihin, meron siya pinagkukunan ng kita na hindi na dinideklara sa BIR. So lumalabas yung senador hindi lang illegal ang pagiging Pilipino o fake na pagiging Pilipino, baka may illegal din yung kanyang mga kayamanan. Kung paano yun obvious naman. Yun nga yung yung pinagtatalunan dito. Tapos yun nga nilinaw naman ni Mayor Alice Go na galing nga sa tatay niya yung iba Yung tatay niya rin dapat may imbestigahan din yun Sigurado ako dahil itong Pogo Hub konektado siya. At malaki ang kinita niya dito sa Pogo Hub. Itong Pogo Hub ang pera ay nanggaling sa mga masasamang elemento
elemento sa mga sindikato, money laundering nga. Masamang Yung elemento. pinanggalingan nitong pagtatayo ng Pogo Hub. At nasa likod nitong mga money laundering, mga sindikato. At sabi nga ng PAOK, itong mga sindikato ay mga horrific, talagang karumal-dumal, talagang masasamang elemento. Brutal. At walang rinirespeto at walang sinasanto. At ito, Masamang elemento na eh. ito yung mga klaseng, ganitong mga tao, ang mga partners ni Alice Go sa pagpapatayo ng Pampang Pogo Hub. Panghuli na lang, Senador, alam ko may lakad po kayo, busy po kayo. So sa tingin po ninyo, dapat talagang ipatigil na ang Pogo operation at papanagutin ang lahat ng mga nanlinlang, nandaya, nanloko sa ating mga Pilipino, sa ating mga batas, at kung kinakailangan ay pigilan, hanapin, bawiin ang ating mga Dapat batas naman ng talaga. mga perang gumalaw na bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito, Senador. Mike, ito ay isa lang sa maraming Pogo Hub na nag-ooperate dito sa ating bansa. Isa lang to, si Alice Go. Si Mike Abby ba ito nag-i-interview guys? Marami pang Alice Go dyan na nakakalat sa iba't ibang Pogo Hub. Ako naniniwala ako marami pa. At wala kasi silang rinirespetong batas o proseso. Basta makalusot, Yun. gagawin nila yan. At yan ang mga katangian ng mga nag-ooperate sa Pogo Hub. At according sa PAO, yung mga sindikato na ito, hindi nila rinirespeto kahit sinong otoridad at anong batas. Kaya ako naniniwala ako marami pang Alice Go na nag-ooperate dyan sa mga Pogo Hub na yan. At dapat na talagang ipatigil itong Pogo Hub dahil walang kabutihan ang idinudulot para sa ating bansa. Ako, salamat. So, taas kamay sa mga agree na ipa-close yung Pogo. Comment down below. Sa inyo, Senador, congratulations dahil alam ko talaga ikaw isa sa mga nagtrabaho kaya lumabas itong mga katotohanan ito sa pakipagtulungan siyempre ng iba-ibang mga senador dyan sa inyong komite ni Senador Antiveros. So, ikaw isa sa mga active dyan, nakita namin araw-araw yan. So, salamat po na panalo tayo dito, panalo kayo, na ipakita nyo, na-justify sa taong bayan, maging sa China, na hindi pwede na kahit sino sila ay gagamitin tayo at dito Tama. sila magpasarap sa buhay. Salamat, Senador. Mabuhay po kayo. So, yun lang naman guys, mga kanoisy. So, this video is from PH Showbiz Update. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, malinaw pa sa klaro. Kita nyo naman yun, di ba? Yun pala yun. Ito pala. Nag-i-exist pala sa Facebook itong si tunay na mayor, tunay na Alice Lialgo, ano. Tapos yun nga, nilinaw niya naman na hindi daw siya yun. Nyawa mo daw. So, mga demonyo kayo. Yun yung sabi niya, no. Tinatanggi niya. Pero, grabe, ano. Nag-fit talaga. Ano yun? Kinunan niya, pinagbasihan niya ng pagkakailandan niya supposed to be. Kasi wala naman sobrang sabit na si Mayor Alice Go dito. Like, kita nyo naman, dun pa lang sa nabok ko yung fingerprint na nag-match dun kay Go Waping. Wala na, I think dead end na yun eh. Pwera na lang siguro kung setup yun. Pero sino ba naman ang tangang magsiset-up dun, di ba? Baka makulong pa sila dun eh. Or gagawa-gawa ng mga ganong ebidensya. Sobrang yun eh. Tawag dyan, confidential na. Grabe. Nagkakagulatan talaga. Itong babaeng to talaga, nadamay siya eh. Yung Alice Lialgo. Ang tanong talaga natin dito, ano yung point? Bakit halos lahat same pangalan, address, tapos yung birthday. Grabe yun ha. Bumingo talaga yung tatlo. Bihira lang yung mangyari ha. Taga-Tarlac din talaga. Ano ba to men? Hindi ba siya na-update na, or siguro nung ongoing yung case, di ba siya nagtaka na same name niya, like buo talaga yung pangalan. Di ba? Kasi ano ba yung Alice Lialgo? Common name ba siya? Parang hindi naman, di ba? Parang hindi naman. Nakakalungkot lang talaga dito, men. Bakit yun nasabi ni Mayor Alice Go na isa siyang pure Pilipina? Ano ba, napamahal na siya sa Pilipinas kaya gusto niya na niyang maging Pilipina? Or meron talaga silang binabalak dito at isa na nga dyan yung Pogo? Grabe yun ha. Nakakalungkot yun men eh. 13 years old ka nang pumunta ka dito sa Pilipinas tapos bigla kang magkiklaim na Pilipina, half Pilipina ka, tapos tatakbo ka ng ngayon ng posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Tapos may ugnayan ka ngayon sa Pogo. Kung hindi talaga to naugnay sa Pogo, baka hindi pa to nabuko eh. Minalas-malas lang talaga siya. Sobrang siguro niyang confident or kumpiyansa sa sarili niya na hindi siya mabubuko. 'Di ba? Wala na. Sobrang daming Sobrang daming questionable sa pagkatao niya eh. Ito pa lang grabe. Buti na lang talaga salamat kay Senator Risa Hontiveros, Wing Gatchalian sa mga senador na active dito. Also sa mga kapulisan, sa NBI, sa PSA, sa Bureau of Immigration, sa PAOK, sa lahat ng ginagawa talaga nila yung best nila patungkol sa case na to. At least nalaman natin yung mga kabulastugang ito Grabe, di rin to biro ha.
dumikit talaga. Like, men, grabe, buti na lang talaga. Salamat at nagkahulihan na. Tapos yun naman, sa usaping deportation, parang lugi tayo doon. Ang swerte naman nila kung deport lang, di ba? Kayo, payag ba kayo doon na deport lang? Ang swerte, no? Ako, hindi ako papayag na deport lang eh. Parang lugi tayo doon eh. Di ba? Sobrang laki na nahot-hot nila sa atin dito, tapos deport lang. Dapat dito parusahan yan. Di ba? My goodness. So again, hanggang dito na lang muna. PH Showbiz Update, Filipino AC. So yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.